Hi guys! Kumusta na po kayo? Ayan po, maaraw na. At talagang nandito na ang summer. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano ako gumawa ng cheese pimiento. Alam ko naman na marunong kayo, pero ito pong version ko ay noong pang elementary days namin. Siyempre po, ang cheese pimiento po ay may red bell pepper. Ito lang po yung mga ginagamit namin noon na natutunan namin sa aming teacher ng home economics nung elementary kami. Doon po sa Malabon Elementary School. Ito lang pong tatlong ito. Red bell pepper, cheddar cheese, at ebab. Siyempre may asukal at salt. Sa mga YouTube channels na nagpapakita kung paano gumawa ng cheese pimiento, dinadagdagan po nila ng condensed milk. Pero ako po hindi na, kasi masyado ng creamy, masyado ng fatty. Kaya ito po ay simple lang pero masarap. Noong pong araw, hindi ko po alam yung mga brands ng keso na ginagamit nila. Kasi po sa tindahan, nakakabili lang po ng mga slices. Ang gagamitin ko po ay yung medyo malambot na keso. Kasi po, yung mga cheddar dito ay matitigas. Kahit na lagyan nyo ng milk, mahirap matunaw. Hindi naman kailangan tunaw na tunaw, kaya lang yung mga cheddar cheese po dito ay parang solid. Gagamit po ako nito. Nung po kasing araw, nung panahon namin, yun lang pong isang subject na yun na home economics. Tinuturoan po kaming magsulse, maglagay ng bitones, mag-repair ng mga butas-butas na mga damit. Tinuturoan kami sa home economics ng katulad ng pagluluto. Halimbawa, ang pakwan ay may balat na makapal. Yung po ay nagagawang minatamis. Si Mrs. Gutierrez po yung teacher namin noon. Natatandaan ko meron siyang anak na guwapo na palaging dumadalaw sa kanya doon sa home economics kung saan siya nagtuturo. Syempre maliliit pa kami noon. Nakikita namin yung anak dumadating. Ang gwapo, maputi. At doon minsan natutulog. Kasi po yung home economics na lugar niya, sinet up niya na parang bahay. Hindi naman bahay na parang sosyal, kundi maayos lang na pang middle class. Yung pong mga nagaganchilyo ng mga estudyante na binibigyan niya ng mataas na grado, pinipili niya, yung po ang nilalagay niya at dinidisplay niya sa table, sa dining table. At may mga damit din doon na nagawa ng mga estudyante. Meron din po siyang sinet up na parang kwarto na tulugan, na matututo kami kung paano ang magandang halimbawa ng bedroom. Una, na malinis ang punda at may mga nakatiklop na mga kumot, ganyan, may kurtina, ganun po. Kaya natututo po kami kung paano gawin ang magandang pag-aayos ng bahay. Hindi ko po alam kung meron pang mga ganun sa ngayon na tinuturuan yung mga estudyante. Kasi po, parang iba na ngayon yung mga subjects At na-discover ko po na yung pong palang mga ibang dapat na hindi itapon ay naluluto pa rin. Ito po ay lulutuin ko ng bahagya sa tubig. Putayin na po ang kalan at ilagay lang dyan. So, ibablanch ko lang po ang red bell pepper. At
Hanggat hindi naman kailangan malambot na malambot yan. Ang turo po kasi ng teacher namin sa paggawa ng cheese pimiento, hilaw po yun na ini-slice ng maliliit. Pagkatapos po, ibebenta sa kantin, kaya nauubos agad. Ayan po, after 2 minutes, so si Mrs. Gutierrez po, yun nga po, merong anak na parang estudyante sa Maynila na pumupunta doon paminsan-minsan. At minsan po, pinapatulog niya doon ng tanghali. Nasaan na kaya sila, no? Tsak na wala na si Mrs. Gutierrez dahil malaki na ako, matanda na ako. Yung kayang anak, matanda rin sa amin yun eh. Siguro binata na yun, mga 21, mga ganun. Kaya po yung mga may kaya na mga kaklase ko noon na hinahatid pa ng sasakyan, natututo rin silang gumawa ng mga gawaing bahay. Kasi po dun sa aming school, pagka nga po picture taking, yung class pictures, yung iba kong mga kaklase na may mga kaya, planchadong-planchado ang mga uniforms at sila yung mga nasa unahan. Yung mga nakaganyan. Ganito oh. Yung teacher nasa gitna. Mga nakaganyan oh. Sabi kasi ng photographer, ganyan yung kamay. At yung paa, nakakross lang na gano'n yung paa. Tapos ngingiti sila ng pilit na pilit. Kami nasa likod. Minsan po by height. Yung mga maliliit na sa harap. Yung mga matatangkad sa likod. Minsan katabi ko yung kaklase kong lalaki. Ayokong may katabing ganun. Kasi po noong nag-elementary ako, pagpasok namin, grade 1, iniwan ako ng nanay ko dun sa, syempre nininervyos ako, iing-ihina ako. Hindi ko na matiis. Naihi ako sa uniform, basang-basa. Nakaupo kaming ganyan. Tapos meron yung diba, yung parang kahoy na doon ka magsusulat. Dito yung kaklase ko na lalaki. Tapos nakita niya, ay naihi, sabing ganun. Lalo akong pinawisan ng malamig. Hindi ko na alam kung ano nangyari kasi parang blurry na eh. Siguro kumuha ng basahan yung teacher. Iniiwan kasi ng mga magulang yung mga estudyante pagka grade 1, bagong pasok. Hindi katulad ngayon na pwedeng bantayan. Talagang trauma ako noon. No? Kaya hanggang ngayon hindi ko makalimutan yun. Tapos yung pumpalikuran doon sa likod, sa tabi ng may sapa doon eh, may ilog. Meron po naman mga kasilyas doon, kaya lang yung mga bata, siguro hindi pa nila alam kung paano doon, bago pa makapunta sa kasilyas, andun na yung kanilang, wala pa mga barangay noon. Ayan po, umpisa na natin to. So, ito po yung binili ko sa grocery nung last week. Kasi sale. So, ganito po yung itsura niya. Oh. Kaya, ang tawag niya, cheese triangles.
Ganito po yung texture niya, oh, malambot. Padadaanin ko po dito yung mga keso sa gawaan ng mashed potato. So, takpan po muna natin to. At ilagay dito. Ayan po, lagyan po ng evap milk. Kung meron kayong mabiling maliit na lata ng evap, kasyang-kasya lang po dito. Dahil malaki to, kalahati lang. Natatansya ko naman yan. Ayan po, okay na to. Lagyan ng 1 teaspoon sugar. Lagyan ng salt, 1/2 teaspoon. So, kung medyo buo-buo pa po yung keso, bukas po, pino na yan at magiging creamy. Basta haluin nyo lang. Pwedeng ito ang gamitin Ayan po, tapos na po ang cheese pimiento spread. Kain po tayo.
Masarap po, promise. So guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po gayahin nyo. Hanggang bukas ulit. Bye!